Same pa rin. Same sides. Frederick pa rin ang, para sa side ng RSG. And Onyx mo ang Edith pa rin yung kanilang ipaprioritize. Abangan natin kung ano ang confirmation. Pero ayun nga. Yun, same pa rin. Same pa rin. So, Gord na to. Gord Franco. Para sa... Sa on, baliktad nga, nagkapalit na. Nagkapalit na talaga, swap roles. Swap roles na. Kumbaga, Fred rin na same heroes, different teams. Kumbaga, parehas na eroplano, iba ang piloto. Wow, iba ito ha. Kasi kung pagbabasihan natin. Wow, titigan. Nagkatitigan na dalawang pogi. Unang, anong magandang bet dito? Unang komorap. Mababawasan ng Dayas. Walang pangarap. Ako kumukurap na ako kanina pa kasi may pangarap sila eh. Oo nga eh. At ang pangarap niya dito ay manalo against yung mga ganitong small wins kasi talaga nagsisimula ang sabihin nating momentum ng isang team. Minsan importante na makuha mo agad ang pagkapanalo mo. Pero again, mahaba-haba pa naman ang season. Ito yung mga pwede ka pang mag-relax, mahimbing pa ang tulog kahit talo. Ganun. Yeah. Remember, 6 weeks na lang ang ating regular season. So, mas maikling oras, mas mahabang preparasyon ang kailangan nilang gawin. At ngayon ay kukuha na ang RSG dito ng Lance. Yep. Okay. So, nakikita natin dito mala side ng RSG na parang ang lamang lang talaga ng side nila is late game. Pero when it comes to team fighting, mas malakas so far para dito sa side ng RSG. Ng Onyx. At natural naman yan kasi yung blue side ng Onyx merong Frederick tsaka Kufra tas Bruno. Pag pinagsama-sama mo tong tatlong heroes na to, pagdating ng mid game, masakit talaga yung damage nila. Yeah, and kung papansinin nga rin natin, no, parang mas halos tatabla lang pagdating sa early to mid. Pero again, with that ban na isang Novaria, tatanggalin mo kagad yung oportunidad na makabawi. Pero ito na naman yung titigan, no? Parang NPC to, parang thank you for the heart, thank you for the heart, pero hindi nagsasalita. Kaya siguro ang lupit mag-Franco ni Light, no? Iba yung focus niya eh. Yun yung legit na focus eh. Anong kakampi? Wala. Si Coach Panda naman nagda-drop eh. Oo nga. Tingin na lang ako sa camera. Bibigyan naman ako hero niyan mamaya. Kahit sino naman, alam na niya kung sino gusto kong gamitin. Yep. Yeah. Harry. Wait Harry. So, mapapaisip ka dito sa RSG, babalik lang ba sila sa Beatrix na comfort nila? Or kukunin ba nila yung Clint na alam natin maganda naman dun sa ganitong klaseng composition na going up against the Bruno. We do know na mataas yung damage output dito ng side ng RSG just because of this Edith. And I really like na ito pa rin yung hero nila kasi yung Bruno usually takot to sa mga tipong Pakito, Yuzo, gano'n. And Edith, not a problem for him. Pero pag nagka-ultimate na kasi, pwede siyang abutin, di ba? Parang tataas yung reach mo kasi bilang isang Edith. Tsaka parang minsan nakakatulong pa dahil nga sa napakataas mong burst damage for a marksman, ay mas mabilis nakakapag-charge ng ultimate passive ang isang Edith. That's right. And hindi pa nga sure naman to na XP lane. This could be a light pick-up. Pwede rin kasi ang roamer na Edith, no? Hindi pa natin nakikita sa MPL. Pero actually nakita na natin sa MPL, I think it was Blacklist during Season 9 that debuted the Edith in the roamer position. Pero again, hindi masyado naging successful noon. Pero iba ang meta ngayon. Ang lakas ng Edith. Para sa side ng Onyx, ang kailangan nila dito is wave clear. Kita-kita na dito sa ating stats is lamang na lamang sa wave clear itong side ng RSG just because of Edith tsaka itong Valentina. Tapos, tingin ko, marksman na yung code nila dito. I'm only thinking about Beatrix as a comfort nila, pero nandun pa rin yung Clint na pwede nilang piliin. Or the carry, which is not that good versus the Bruno sa laning stage. Pero pagdating ng teamfight, yung Kufra at itong Fredrin ay magsastruggle dun sa carry na yun. So, ito yung pwedeng i-consider ng side ng RSG. At saka pag kumuha sila ng carry dito, pwede nilang i-considera. Wait! Wow! Si Isha. Nailabas na, may bagong marksman na makikita sa MPL Philippines at RSG ang magde-debut ng Iksha. Ito yung naging medyo controversial ang pagpasok niya sa MLBB. Mainly because ang dami nagsasabi na hindi gaano malakas ang hero.
pero mayroon namang din good population na nagsasabing hindi nyo lang kasi binibuild ng tama. Ang hirap din na naisipin ko na yung build. Pero parang babalik ka din sa may school of thought na gusto attack speed type. Meron naman dun sa burst type. Tingin ko versus Bruno, lalo na sa laning stage, mas maganda yung burst build. Kung saan naka-BOD ka, tapos parang heavy hitters ka, Malefic Roar. Eventually, talagang mananalo ka dun sa lane. Yeah. And actually, yung iba sinasabi dito no? Parang tinatanggal mo yung idea ng isang marksman kasi tatayo ka pagka inilatag mo yung inyong ultimate. Pero ito ang ilalabas ngayon ng Onyx Philippines. Ayan na. May pang-abot sila sa Ixia with that Farsa at yung Uranus. Yung Yura ni Lola Gaming na ilabas. Saktong-sakto, no? Nandito sa venue kanina. Sana nanonood siya ng MPL Philippines ngayon dahil makikita na niya ang Uranus in the hands of Onyx. Yep. Wow, parang nag-flashback sa akin ng Season 8 doon. Onyx at Yura. Uranus, no? Dilarski. Pero tandaan, this is Cram special as well. Na may time na nagsastruggle itong si Cram at yung TNC. But when it comes to holding on sa Uranus, kaya-kaya talaga niyang gamitin ito. But it will be answered quickly by Terizla na tingin ko magkakaroon ng free pass sa likod. Saktong-sakto kasi before ma-pick yung Terizla, kulang ng team fight yung side ng RSG. So ito yung nag-fix dun sa team fighting, yung lack of team fight na mula dun sa team fight. Yeah, so kumbaga may pang-abot na sila if ever. Kasi penalty zone, pwede mong isama sa flicker yan And kung clear wave naman ang pag-uusapan, makakadagdag din talaga. Dahil execution strike, isang cast lang nun, ubus ka agad yung mga minions and sobrang importante nun kapag XP laner ka. Ikaw, Umi, alam mo yun, di ba? Ay, no, ang kinakalimutan ko na nga ngayon Kasi kapag nauuta na ako sa XP lane meta ngayon parang walang patayan na nagaganap. Namimiss ko na yung mga full damage Arlot at mga Benedetta. Pero ito na yun. Winner takes all para dito sa ating game number 3. Pero hindi naman para takes all kasi may puntos na rin naman ang parehas na kupunan dahil nakaasi na sa isa't isa. Tignan natin ang ating mga emblem builds hatid ng FWD Insurance. Okay. So, I believe itong si Eman doon sa Ixia, nag-assassin emblem siya. Hindi pa rin talaga kayang talunin itong Bruno. At ito siguro yung mga problem para sa akin sa pick nila. Kaya naman, siguro sa teamfight-wise, you can really activate itong Ixia. So much hero damage per second. Pero, ang kapos talaga sa kanila is laning stage. Wala masyadong reach itong hero na to. So, Bruno will still win that matchup. Uy, pero may attempt na naman kagad na gagawin dito ang Onyx. Makakakuha sila ng kill and 1-for-1 na magiging palitan doon sa team fight na yun. Still a very tight game. Kung ano yung kinabagal ng first blood ng game number 1 ay kinabilis nito. Wala pang minute 1 ay nagkaroon na tayo ng kill. Yeah. Looking at the Terizla versus Yura matchup, ano bang ma-expect natin dito in the earlier parts na wala pang access sa consecration? Well, pag 1v1, wala kang expect. Hindi sila magkapatayan, basically. Yeah. Wala lang. Wala lang. Galitian Pagalingan lang. Pero tingin ko lamang yung Uranus kung sakaling lang na magkabaliwan sila na maging aggressive sila parehas, yung Uranus yung unang makakapatay kasi pwede niyang stackan, kumbaga. Uy, pero ngayon may magpasok na ina-attempt dito si Ryzen. May flicker sana na Aba? Yun na yun 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 yung onward flicker, di ba? Oo, yun yung medyo mahirap. Gusto ko rin lang i-defend yung honor ni Light dito. Sige. Mahirap po talagang gawin yun. Ang liit ng window ng flicker onward flicker combo na yun. Correct. High risk yung ginawa niya doon. Correct. Pero dahil doon, mamumroblema ang RSG. Walang pang attempt of flicker, pero may ipit si Rapidut sa kamay ng RSG. And ngayon, Turtle naman ang puputirihin na Onyx ang makakasecure nun. Unang nakita natin yung first 3 heroes ng RSG where ang taas ng hero damage per second nila, which is kita-kita naman natin with their Valentina plus the Lancelot. Uy, pero may pag-onward. Kaya lang, bitin sila dito at magdedesisyon ng umatras. And Irada, nakikita natin, first kill. Kung yung game number 1 ay mabagal at game number 2, ngayon mas binibilisan nila ang tempo. And okay nga to kapag tinitignan natin yung tempo ng game na to dahil mas madalas tayo makakita ng possible shifts sa laban na to. In fact, wala pa nga masyadong talunan ng gold lead. Onyx has been holding on to this 500 gold lead at pwedeng mawala yan sa isang laban lamang. May dalawang set ng minions dun sa gitna na i-claim ngayon ni Aqua.
At he's actually level 4 now. Nag-isip din tayo ng ano ba yung mga potential na kukopya niya dito. Tingin ko Feathered Airstrike yung pinakasulit. Oops. Tyrant's Revenge siya. May ginagawa dito si Rapidot na plano. Escalera at saka si Ryzen nasa paligid din lamang naman. Kaya kahit papano, kapag sumet up siya, may katulong talagang literal. Feathered Airstrike, gagamitin na ni Escalera. May clear yung mga minions ng maaga at makaka-atras ang RSG. 9K parehas ang ating team at hindi pa rin talaga nagkakalayo ang ating gold lead. At ito yung mga ina-expect natin, no, especially for a Game 3. Parehas equally skilled ang ating mga kuponan na pinapanood. At excited lang ako makita ang magiging reaksyon ng isang gold lane matchup natin. Pero Cram, Consecration out. Mabubuhay kaya siya dito? Liga, ginamit na rin ni Aqua and that Feathered Airstrike. Si Irad na naman ang makakakuha. Kung ikaw ay Assassin at Lancelot ang gamit mo, masayang-masaya ka sa nakukuha mo ngayon. Tsaka ito yung binanggit ng fan kanina, di ba? Oo. Na ito yung specialty ni Irad. Yeah, exactly. There is a... of course, Lancelot. I mean, para dito sa Onyx, tingin ko maganda... RSG, I mean, ang ganda nung... yung usage ni Aqua ng kanyang Terrify. Second time ko na nakita yung pagka-timing niya dito is after na magamit yung spell. So, pagkagamit ng sprint ni Cram, pati nung kanyang ultimate, bigla siya na-Terrify. So, para siyang na-lockdown, para siyang na-stun nung moment na yun kahit meron siyang battle spells and ultimate. Kumbaga, kahit ang bilis niyang tumakbo, drinowing niya yung Bermuda Triangle sa paglalakad niya. Napakabilis niya pero paikot-ikot lang. And timing is real mula dito kay Aqua. Champion for a reason, no? Nagbabalik nga dito sa MPL after a short rest. Pero ayun na nga si Rapidot, nagluto na. Bouncing ball. Pipilitin niya na hindi makatakas pero Phantom Execution para lang maka-eskapo doon sa pinaplano dito ng Onyx. Sila ang may hawak ng kalamangan in terms of gold. Pero kung titingnan natin, halos patay pa rin talaga eh. Tsaka parang naging trend na sa serye na to na laging lamang ang Onyx ng early to the mid game. Pero biglang makakahanap ng pwesto o ng gold lead ang RSG. Actually, dikit na nga to kumpara sa game 1 and 2. Yep. RSG pa ngayon, mas maraming kills. Pero when it comes to like gold, Onyx naman, yung nakakalamang. This is also because si Nets ay parang self-sufficient dito sa may top lane. Lamang din kasi siya. So anytime na magkakaroon ng influence yung RC dun sa may top lane, magro-rotate lang din sila. And this time, pwede nila ma-cut off si Eman. Ito na nga ang plano nila dito. Eman versus 4 members. Pero si Light ay nandun din. Gagamitin na ni Eman yung kanyang ultimate pero makaka-figure out itong si Nets habang dadaman na si Ryzen. And he will get the kill. Habang si Rapidot naman ngayon ay mapapansil. At si Light ay makakabawi rin ng isa. Yun yung problema no, kapag Ixia ang gamit mong marksman. Kapag ginamit mo ang iyong ultimate na full barrage ay medyo nakatayo ka lang talaga. Parang Feathered Airstrike na physical damage. Pero hindi rin ganun kalayo. And Irad ngayon, eto na yun. Pag nakita mo ng umamba ng gano'n yung Lancelot, alam mo makakatakas na. Exactly. Ang masasabi ko dito dun sa Ixia, kaya medyo iffy tayo dun sa pick niya kasi parang fourth pick. Kung siguro last pick yun, mas okay. Kasi ngayon yung Farsa ni Escalera, malaking threat. Kapag bumabot siya ng kanyang ultimate ng barrage, uultian lang siya dito na Escalera. And that's what we almost saw kanina. Pero na-feel nila na hindi nila kailangan gawin yun. Kasi napaload na rin naman nila si Eman anyways. I think napakaganda ng rotation na yun mula sa Onyx sa top. And now Turtle, sisimula ng RSG pero nandyan din naman si Ryzen. It's a 2v2 in the Turtle Pit. Si Irad ngayon ang susubok mag-secure. Ngayon, na penalty zone ay gagamitin pero si Ryzen pa rin ang makakakuha ng Turtle na iyon. Si Nat sa magiging sakripisyo, Retribution ay nagamit. Naka-flicker na rin itong si Nats pero hindi niya kakayanin yung damage ni Cram at ni Ryzen doon sa pagkakataon na yun. Ang lagkit. Pero mo, Fredrin tsaka Yura. Parang walang takbuhan walang takbuhan. Parang may dalawang bouncer na in-escort ka talagang palabas ng kung saan ka man nakatira. And unfortunately para sa RSG, yung ulti ni Nats na penalty zone na hindi talaga hard lockdown. Meron lang siyang knock-up at hindi siya enough para pigilan na mag-retreat doon si Ryzen. So nung nagkaroon ng 50-50, lumamang pa rin doon ang side ng Onyx. Kasi, okay, so ang Holy Trinity ang ibibuild dito ni Eman, which is Corrosion Sight into Golden Staff into DHS. Attack speed siya ang kanyang mode ngayon. Hindi siya yung burst type na Ixia. And yung attack speed Ixia, ang kagandahan naman doon ay mas napoprok niya ang kanyang passive na nagdadagdag din naman ng damage. Pero naku, tumatapang na naman si Cram. Despite having 2 deaths already,
atapang-atao pa rin si Krav. Mabilis na clear wave ang plano dito ng RSG. Habang sasagot din ang si Escalera dito ng kanyang Feathered Earth Strike. Pero titignan natin na si Irad ay dun sa may orange buff ng Onyx Philippines. Pero dahil sa pagkakataon na ito, si Nets at si Ryzen ay magiging libre lamang sa pagkuha ng second turret dito sa may top lane. And medyo malalim na ang pag-push ng Onyx Philippines doon sa may bandang itaas. At kitang-kita na kung bakit nga ba napakalakas ng isang Bruno. So far, lahat ng mga Bruno games na napanood natin dito ay kitang-kita yung damage gap in the early to the mid parts of the game. Bruno is the meta sa ngayon. Hindi na siya katulad dati na parang early game ka lang na may Rafaela. Usually nakapartner yun, self-sufficient ka na. At ito na si Krav. It's Krav time. Ito yung nagpasikat sa kanya dati. Pero grabe yung tapang 4-man initiation para sa RSG at natumba itong si Kram. Nabawi yung kanyang TP pero ito na ang plano ng Onyx Philippines. May Tyrant Sleep versus Tyrant Sage. At ngayon si Eman nakakalibre full barrage. Ryzen versus 3. Makikipagsabayan sila dito at tutumba rin sa mga kamay ng mga Raiders. 4-man down. Wow! Nawala lang. At yun ang full barrage na inaabangan natin, Wolf. Oo, matagal nang inaabangan. And sadly for Onyx, na-punish yung ginawa to ni Kram dun sa may gitna. So na-minus 1 agad sila. At kapag wala ka kasing Uranus para sa side ng Onyx, wala ka ring vision. So yung siya sana yung pipigil dun sa paglalaki